Lalawigan ng Quezon. At narito na po ang ating kaibigan, si kasamang Percy Lapid, tamang-tama ho. Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po ang nahuling si Percy Lapid na mag-aanyaya sa inyo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Well, mga kaibigan, ano bang pinag-uusapan mo kanina, Peter? Wala pa? Ha? Pamilya ng Alcala. Pamilya. Pamilya ng... mga droga. Oo. Eh baka pati si Alcala eh. Alam mo naman yung ano eh. Nakita mo naman magdamit yun. Hindi, tsaka smuggling ng bigas. Saan ba na pwesto yun? Aba, sa DA, di ba? agriculture. Oh, yan. Oo. Alam mo naman yung shabu eh. Minsan sasabihin, bigas yan pero shabu yan. Hindi, ito mga kaibigan. Ang pag-usapan natin kasi parang hindi gumagana ang gobyerno, no? Maliban sa kampanya ng droga po, mga kaibigan, nagkakagulo sila eh. Hindi magkamayaw eh. Dito lamang sa transportation, hindi ba? Department natin, ay napagsabihan pa nga ni, ni Secretary Kwan? Bebot Bello ba yun? Si speaker. Ay, speaker. Oo. Na... Wala pong improvement eh, mga kaibigan eh. Katunayan, yung mga LTO, ganun pa rin eh. Kung merong nawalan lagay dyan, ang pumalit naman, pinalitan naman ng delay. Kasi walang lagay. Oo. Pag walang lagayan, hindi delay ka. Ito, nung panahon ni Marcos, kahit gano'n nung ideklara martial law, alam mo ba na wala corruption eh? Ba, oo naman. Katunayan ito nung nag-martial law, ipinag-utos na magkaroon ng tax mapping ang Bureau of Internal Remedio nung araw tax mapping. Sa Maynila po, merong ang nagsagawa nito, kaibigan ni Marcos eh. Pero hindi nalalaman nung mga tauhan doon, nung mga taga Manila City Hall, ng mayor, pati na nung mga konsihal, at ng ilang mga opisyal ng Manila City Hall, hindi nila alam itong inutusan na gumawa ng tax mapping kaibigan ni Marcos. Meaning to say, may direktang access na sumbong, makalapit kay Marcos. Ngayon, ang nangyari po, gustong kwartahin nung mga opisyal ng Manila City Hall. Si Bagatsing ang nakaupo nun. Nung panahon na yun, siyempre, kung ano-ano po, gusto magkapera sa tax mapping operation nitong mga opisyal dyan. Isa na ho dyan, yung konsihal pa nung araw, si Danny Lacuna. Yung tatay nitong nakaupong vice mayor ngayon na si Hani Lacuna. Ngayon, yan ho, alam ba ninyo na nagsumbong yung po kaibigan ni Marcos, nagsumbong kay Marcos na gustong walang hiyain at kwartahin yung pagsasagawa. Siyempre, gagastusan yan eh. Yung gastos po dun sa tax mapping activities na yon, mga kaibigan, gustong patungan ng kickback nitong sila Danny Lacuna at saka mga opisyal ng Manila City Hall. Alam nyo ba nangyari? Nagsumbong yung tao kay Marcos. Ito halimbawa lang ng corruption kasi ngayon lahat ng sumasabit sa pagnanakaw walang kasalanan Kung tutuusin ninyo martial law yun. So, ang ginawa po, nagsumbong yung tao kay Marcos. Ang ginawa ni Marcos, ipinaaresto sila. Martial law Kaya yung mga nagre-reklamo na yan,
tungkol sa kumokontra na malibing si Marcos. Ikokontrahin mo yan. Anong sinasabi mong human rights violation sa panahon ni Marcos? Yun ang batas martial law masama kung merong mga human rights violation na walang martial law. Yun ang masama, mga kaibigan. Hindi ba pagka nung martial law lahat pwedeng arestuhin? Lahat. Kaya inaresto yan si Danny Lacuna, nakulong yan Tapos ito nga ang mga taga Maynila maiigsi ang pagpantanda mga Pilipino. Sakit ng Pilipino yan yung maigsi ang memorya. Maigsi ang pantanda. Madaling makalimutan yung mga nagwalang hiya sa kanila. Mga imbes na tandaan. Iyan ang mga walang hiya. Kinulong yan. 10 sila o 12 sila na mga opisyal ng Manila City Hall. Pinakulong sila ni Marcos. Walang warrant. Ngayon, ano ibig sabihin po natin? Ibig sabihin natin, hindi natatakot Yang mga magnanakaw ngayon, ultimo nga convicted sa pagnanakaw. Si Erap Estrada, natakot bang magnakaw? Hindi. Katakot-takot ang pagnanakaw dyan sa Maynila, hindi ba? Yung pagbebenta lang sa mga property ng lungsod ng Maynila. Meron ba silang in-account? Meron bang inireport sa publiko na sinabi itong Grand Boulevard Hotel, ito yung hotel sabi mo yung hotel yan, tama. Yung hotel po, mga kaibigan, kumpiskado yun ng lungsod ng Maynila dahil hindi po nakabayad yun ng buwis sa mahabang panahon. Kaya umabot ang utang nun sa mahigit po humigit kumulang 300 milyon. Mga kaibigan, ang na-accumulative na buwis na hindi po niya nabayaran. Ngayon, meron ba sinabi si Erap Estrada at saka yung mga magnanakaw na yan na ito ay ibinenta. Kasi makikita ninyo karatula ron na yun ang nagmamayari na yung waterfront. Ano yung waterfront? Yung waterfront, pangalan ng kumpanya yun na hotel operator. Noong hotel yon, yung hotel na na waterfront hotel, meron sa Cebu niyan Waterfront Cebu. Yung pong dating Holiday Inn, Manila Hilton, naging Holiday Inn, naging Manila Pavilion, yan po, operated din ng waterfront. Sino yung waterfront? Yung waterfront si Gatchalian. Yung smuggler nung araw na tatay nitong nakaupong senador din ngayon. Tatay niya yan. Sino yan? Yan si William Gatchalian, kasama yan sa kinasuhan ng plunder. Nung si Era po, kasuhan sa kasong pandarambong. Bakit sila nag-ooperate niyan? Yun po, nagpapakita na patuloy ang pagnanakaw nila. Ang katunayan hanggang ngayon po, yung waterfront na yan, si William Gatchalian, na may-aring, kunyari may-ari niyan. Pero sa totoo lang hindi mo alam kasosyo si Erap dyan Kasi po, yung ipinababalik na kwarta ng gobyerno nung mahatulan si Erap, may pinababalik na pera, bilyon yun pinasosole ng hukuman ng Sandigan Bayan kay Erap, kasama yon bilang accessory penalty sa kanyang sa hatol sa kanya ng Sandigan Bayan, na hanggang ngayon hindi pa nakukolekta ng gobyerno lahat. Bakit? Sinasabi nandoon daw yung pera sa kumpanya ng waterfront na may-ari ito si Gatchalian. Ngayon, sinasabing meron daw litigation ito, kaya hindi ako nagtataka
na nagkaroon ng sabuatan nung panahon ni Noynoy Aquino at saka itong si Erap Estrada upang yung pera na ipinasosolo ng Sandigan Bayan hindi maibalik sa gobyerno. Ha? Ginamit nila ang Solicitor's General's Office, mga kaibigan, kasi yan ang merong authority na kumulekta ng pera na ipinababalik kay Erap. Hindi binalik eh. Hanggang ngayon, hindi po naibabalik yung pera. Magkakakutsaba yan eh. Hindi ba dapat ipatupad yung desisyon ng Sandigan Bayan? Ba't hindi po na ipapatupad yun? Hindi in-enforce ng Solicitor General. Sabi, merong hinahabol nila kasi sabi ni Erap, nandun daw yung pera. Wala pong karapatan na maghabol si Erap para labanan niya yung desisyon ng Sandigan Bayan. Bakit ho? Kasi final and executory ho yun eh. Final na desisyon ho yun. Paano mo lalabanan yun? Kahit Supreme Court, walang pakialam doon. Tapos na. Inapila yun. Winave na ni Erap. Isinuko na niya ang kanyang karapatan na maghabol sa kanyang kaso. Kaya nakita ninyo, humingi siya ng pardon. Yun ang ibig sabihin na naging final yun eh. Mga kaibigan, binigyan siya ng pardon eh. Humingi siya at binigyan siya ni Gloria. At inalis na niya, isinusuko na niyang kusa yung kanyang karapatan na ihabol pa yung kaso na mabaliktad laban sa kanyang hatol sa kanya na pandarambong. Pero dito lalabas, puro mga walang kasalanan eh. Hindi niya ako magnanakaw. Ba't convicted ka? Hindi ba? Tataka pa nga eh. Ngayon po, mga kaibigan, ang dami dito niyan eh. Wala hong kumikilos at ang nangyayari po kung hindi man tuloy ang corruption, mga kaibigan, sa gobyerno, dadaanin ka naman sa delay, katulad sa mga pagkuha ng passport. Pero sa kabila niyan malalaman ninyo mga kaibigan bakit may mga nakaalis na Indonesian? Di ba corruption yun? Maliwanag yun. Na mahigit 500 po nakapunta ng Mecca, mga Indonesian, na ang ginamit, umalis, ang gamit Philippine passport. Anong katarantaduhan po yan? At hindi lang yan. Alam nyo, pagka may mga kasong ganyan, nakaalis, ang unang-unang dapat na magpaliwanag dyan ng Bureau of Immigration. Okay. Makikita mo ngayon, hanggang ngayon talamak yung katarantaduhan sa Bureau of Immigration. Bakit hindi magiging talamak? Naglagay nga po ng tao si Presidente Duterte, nag-appoint. Pero yung mga kinuha naman, nitong inilagay niya, hindi mga kasama ng mga dating magnanakaw. Mga katauhan dinimison. Bakit? Para maipagpatuloy yung katarantaduhan. Kaya dapat po, kaya natin sinasabi ito, ay upang tawagan ng pansin ng ating pamahalaan na hindi hubra siguro na hindi kumilos ang gobyerno natin, hindi magpangsyon. At kung magpapangsyon ito ay dapat nakaayon doon sa simulain na gustong itaguyod ni Presidente Duterte. Ano yun? Yung tanggalin yung corruption sa gobyerno. Kaya dapat yan ang isunod na sa droga pagkatapos kasabay nitong habang umaandar itong kampanya laban sa droga, dapat tumakbo na rin yung kampanya laban sa corruption kasi malapit na tayo sa ika-100 araw ng administrasyon ni Presidente Duterte. Kailan pa natin susupiling yung mga kawalang yan? Binanggit natin yung martial law kasi po nung
nung i-martial ni Marcos ang Pilipinas, nawala yung corruption eh. Matagal na panahon nawala rin yan eh. Nagbalikan na lang ulit yan nung lifted na yung martial law. Nagbalikan na yung mga pagnanakaw sa gobyerno. Lahat ng ahensya. Hindi katulad nung araw, isa lang ang pupuntahan nila, kahit mga inchik nga nun eh. Yung mga inchik nun, ako sus Mariosep, wala yan. Hindi nakakapunta yan ng Malacanang. Hindi nakakalapit yan sa mga matataas na opisyal. Ngayon sila boss ng mga opisyal eh. Yan lamang Bureau of Customs. Ganun din eh. Tinakot natin yung mga opisyal dyan pagbababarilin. Tuloy din ang smuggling eh. Nandiyan pa rin ang smuggling ni J.R. Tolentino. Itong hayop na ito, mga kaibigan. Mga hindi nagbabayad ng buwis yan. Ang dami nilang property na pwedeng habulin ng BIR. Yun lamang kay Erap, yung kay Erap na pinababalik na ninakaw niya, dinambong niya sa taong bayan. Alam nyo, kapag ayaw magbayad, halimbawa, ipinag-utos na ng hukuman, lalo, final, executory na po yung desisyon. Wala nang habol, ibig sabihin, hindi mo na pwedeng labanan yung kaso. Kung ano yung desisyon na yun, yun na yun. Forever na yun. Ano ang dapat na gawin kapag ayaw ibalik yung ninakaw? Simple lang ho yun eh. Kunin mo rin yung kumpiskahin ng gobyerno yung mga properties na may kaugnayan doon sa hinatulan na magbalik ng kanyang ninakaw. Hindi ba nga ganun ang nangyari doon sa Boracay Mansion? Ginarnis. Kaya nga ho yun eh, pag-aari ng gobyerno na ngayon eh, kasi kinumpiska yan. Inattach yan, mga kaibigan. Ginarnis. Yan ho, kaya ngayon tanggapan ng Office of the Vice President yan. Bakit? Kasi pag-aari yan eh. Pag-aari na ng gobyerno yan, kinumpiska yan. Ayaw aminin ni Erap na kanya yan, wala ka ngayon magawa. Meron nga kasong ganun eh. Dati taga Bureau of Customs. Mataas na opisyal ito. Kinasuhan siya dahil isinuplong siya nung hipag niya, di ba? Na siya ay ginagawang dami sa mga properties at kayamanan na naimpok nitong isang customs official. Ito, naging kaso ito. Tinuro nung kanyang kamag-anak yung property na ipinangalan dun sa kanya. Itinuro yung property ng isang mataas na opisyal ng custom, dininay eh. Kasi pag inamin niyang kanya yun, sasabit siya, makukulong na siya. Dahil hindi niya maipaliliwanag kung paano niya na-acquire yung property, hindi ba? Yun ang ibig sabihin nun eh. Ayala-alabang eh. Ano nangyari? Ayun, hindi matirahan. Nagkasira-sira na yung bahay dahil wala nakatira. Hindi niya maako na kanya yun. Kaya yung bahay nananatili, walang may-ari. Hindi ba? Ibig sabihin, ito eh. Napakarami niya, kahapon niya, nabanggit natin, di ba, nag-Tokhang? Tokhang. Doon sa Ayala-Alabang Village. Kasama sa mga, kunya-kunyari ang Tokhang, yung bahay ni Pampilo Lacson. Laki. At saka ni Presidente Ramos. Hindi naman yung Tokhang ang dapat mo mapansin doon eh. Ang dapat niyong mapansin doon, yung bahay. Nakalitrato eh. Sa dyaryo, ang ganda, ang laki, mansion. Pag Ayala-Alabang, hindi pwedeng bahay lang. Kailangan mansion. Kasi meron silang, benchmark dyan. Hindi ka po pwedeng magtatayo ka basta ng bahay mo na bababa sa halaga na kailangan mong itayo dyan. Kailangan, sumunod ka rin sa benchmark, pataas, hindi pababa. Mga kaibigan, kung halimbawa 15 million,
ang halaga na dapat ng bahay na dapat lang matayo diyan kasi pag mas mababa ron, doon ka tumira sa ibang village kung gusto mo. Meron silang sinusunod diyan eh. Ngayon, ba't hindi nyo napansin eh? Napansin nyo yung tukhang sa village. Siyempre, wala naman magpapahuli dyan eh. Di ba? Wala naman mahuhuli kayo dyan ng mga gumagamit ng droga, nagbebenta ng droga, mga kaibigan. Yun ho, dapat nilang mapansin yung bahay. Bakit kayo meron ganon? Hindi naman kayo magnanakaw. Di ba? Sabi ninyo, hindi kayo magnanakaw. Hindi nga ako kumuha ng pork barrel eh. I'm the only senator. Hindi kumuha ng pork barrel. Mga kaibigan, hindi kami magnanakaw. Puro ganyan eh. May mga kaso na. Si Erap nga, hindi magnanakaw, convicted eh. Kasi plunderer eh. Plunder, siyempre, mas pinakamataas na antas ng pagnanakaw yung plunder. Nasa linya po, Ginoong Jojo Celeste ng Santa Cruz, Manila. Magandang umaga po. Hello, morning po. Dati akong tumatawag dyan. Ngayon akong gustong itanong kasi yung tungkol kay May sa kanyang electoral protest. Kasi parang pakiramdam ko wala. Nung isa pong linggo, narinig ko nung nakaraang isang Biyernes, narinig ko po sa radyo at sa ibang na bubuksan na yung kay Senator Tolentino. Senator po yun. Ang alam ko po, mas unang-una si Mayor Lynn na nagprotesta. Bakit mauuna pa yon buksan? Kasi nag-file yata, ano ho yan eh, ang iniintay na lang dyan, yung desisyon ng COMELEC. Kailan pa ho yun? Mga siguro, mahigit ng 2 buwan o 3 buwan. Idineklara ng COMELEC na submitted for resolution. Kaya ang aantayin na lang yung kanilang pasya doon sa protesta, 2 protesta yon labang kay Erap. Na ideklara si Erap na hindi nanalo. Ideklara na invalid yung pagkakaproklama sa kanya. Ngayon, ang balita ko, nag-file siguro ng motion si Erap. Ng motion to slow motion. Kasi may kumakalat na 50 million eh. Dito kumakalat ho yan, ha? Gimmick lang ho yun. Gimmick lang ni Erap yun. Alin ho? Yung kanyang protesta na 50 million na tumutulong sa kanya. Ewan ko ho, pero ang balita ho kaya nadidelay dahil sa 50 million. Ganda. Hindi, kaya po lang naman ako natawag. Yun nga, dahil siyempre para rin ako nalulungkot dahil kasama ako nung mag-file si Mayor Lim, kaya doon din po ako eh. Nalulungkot lang ho ako dahil yung kay Senator Tolentino ho, kailan lang yan siguro nag-file. Dapat siyempre kumbaga sa first come first serve eh. Hindi ho yun eh. Dapat lahat aksyonan. Kasi ano ginagawa nila? Ayun nga po, tsaka isa pa talagang kauna-unahan nung si Mayor nagprotesta eh. Ang hindi ko sinabi ko nga ni isang araw po yan na dapat yung electoral cases, madali yan eh, mabilis inaaksyonan. Bakit to? Merong urgency yan eh. Dahil ang nadideprive mo rito yung mga botante. Yun nga po. Kailangan, entitled ang botante na kanilang malaman kung sino talaga ang nanalo. Kasi ang naniniwala yung marami na hindi naman namin binoto si Erap. Bakit nanalo yan? Yun nga po eh. Kaya nga lang po ako napatawag. Kasi dapat minsan maanyayan yung tawagan man lang niya si Chairman Bautista kung ano na nangyari. Kasi pag hindi ganun, wala eh. Tinutulugan sa mantika sa ano. Nako, sinusulat ko sa column ko yan. Kahapon lang, nasa column ko yan eh. Namanhig yung COMELEC eh. Imposibleng hindi nila nababasa yan. Kaya nagpalit na yata ng title si Andres Bautista eh. Ang title na yata niya ngayon, COMELEC Chairman.
Yun nga lang po, yun lang naman gusto kong kasi siyempre, napakawalang niya talaga. Tsaka yung sinasabi niya nakalaki pa na wala naman tao. Yun yung barangay chairman na isa sa... Si Bruja. Oo. Diyos ko, wala naman tao. Walang constituency yun, yung Loton. Tataka ako ba't hindi nila iniimbestigahan din yun eh. Walang ginagawa itong gobyerno natin. Ibig ko sabihin, maliban sa droga ba, hindi na magpa-function. Paano yung kampanya natin laban sa corruption? Hindi mo ba? Alam niyo, sa totoo po, meron pa ako isang gustong sabihin. Nireklamo ko rin po yan tungkol sa mga kilim, yan. Ang problema ho pala, ang hirap pala hong tumawag sa 911 at saka 4 na 8. Pinagpapasapasahan lang ho ako eh. Tapos kasi electoral protest. Nung tumagal ho, siguro mga 1 hour bago ako naisagot na di binigyan lang po ako ng cell number eh. Tumawag na lang daw ako sa cell number. At saka ako, isa sa hindi naniniwala doon, Mr. Celeste. Ano po? Hindi ako naniniwala ron yung dial kayo sa telepono, magsusumbong kayo sa kanila. Oo, wala nga. Baka ikapahamak mo pa yan. Kasi meron nang napahamak sa ganyan nung araw. Nung araw ito, hindi natin sinasabi magkaparo, pero wala pa naman tayong konkretong maipakikitang dahil dyan sa tinawag na yan, action na nila eh. Hindi nga po ang problema, hindi naman sila makontak eh. Hindi pa ho yun. May napanood ako na tumawag dyan. Paano halimbawa kung merong hinimatay dyan, sinumpong sa karsada, ng isay. Ay tinawag mo ron, dalawa yan di ba? Yung emergency, tsaka yung sumbungan. 4 na 8. Yung emergency, tumawag ng ambulansya. Dinala, dumating naman. 5 minuto yata, 7 minuto, less than 10 minutes, dumating. Nadala naman sa ospital. Nung dispatch sa ospital, may sakit pa rin eh. Ay, na nga. Bakit? Walang pambili ng gamot. Hindi naman na binigyan ng gamot eh. Tama. Di ba? Sa kanila, yung kakaunin ka ng ambulansya, kukunin ka, dadaling ka sa ospital para doon ka mahimasmasan. Pero yung sakit ng tao, hindi naman nagamot eh. Ano ba sakit ng tao? May cancer eh. Cancer sa bulsa. Sa bulsa. Oo. Walang pambili ng gamot. Kaya bali wala rin yun. Bali. Hindi ba? Bali wala rin eh. Paano mong gagamutin yung tao? Dapat gamutin mo yung tao. Tama po yun. Sige po, maraming salamat. Sana na lang, lagi nyo na lang bubuksan yung tukol sa kanya kay Mayor Lim. Kasi yung nagdadaang panahon at saka yung araw sa ngayon dahil wala namang kabuhay-buhay nga yung nangyayari sa Maynila. Sige. Ito, makinig kayo. Meron ako ibubulgar ngayon tungkol sa Maynila. Salamat po. Kami po yung magbabalik pagkatapos lamang ng ilang mensahe mula po sa ating himpilan. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. We're looking for some men to help us fight an army. How many you got so far? I've always wanted to blow something up. Let's do it. Pick it up! Be a doll and get your mother a large 4 cheese from Tony's. There's no money in here. You pay for it then. I know you're making money. Let's do this. What do you say you and I move to California? Would you like that? Okay. It's a promise then. Good news. I got another job. This guy has got at least $300K. Is he blind? That's kind of messed up to have a blind guy, isn't it? Just because he's blind don't mean he's a saint, bro. He's gonna be a piece of cake.
story goes, some girl ran over this guy's daughter. Daughter dies, and this rich-ass family pays him off. Guy is an Army vet loner. Are we good? He's out. He's a sleeping beauty. Guys, money's in the house. It's on the way in there. Why'd you bring a gun? Who's there? Okay, man, just chill, alright? Stay right there. Touch me! It's me. I messed up real bad. Now you see what I see. This program is brought to you by Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Sa tabloid, hataw! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Itong sa Maynila, makinig kayo ha. Hindi ba panay ang pautot ni Rap dyan? Na kunyari tinatanggal yung mga vendors. Pero paulit-ulit yun. Hindi nyo ba napansin? Na tatanggalin ngayon kasi may media kasama yung mga periodiko. Lalo na yung nakapayola sa City Hall. Kasama. Pagtalikod nila, ibabalik na naman yung vendors. Tapos bukas, meron na naman sila. Ba't pa ulit-ulit? Kung hindi yun palabas lang. Kahit tapos na ang mahal na araw, nagsisinakulo pa sila. Mga kaibigan, naglolokohan tayo. Ito, alam ba ninyo, ang laki ng kinikita nila dyan, Ito. Yun lamang yung night market. Night market. Siyempre, gabi yan. Night nga ito ito ba, inalis ito? Hindi. Yung bang vendor, sa gabi, sa umaga, kailangan ba merong ano yan? May schedule? Oo. Ganun. Pag illegal vendor? Schedule lang Ngayon, ito ang laki kasi ng kinikita po dyan. Halimbawa, itong night market ng Divisoria, ito, umarangkada na yung kanilang koleksyon sa night market ng Divisoria. Para makapagtinda, pinayagan na yung mga illegal vendor na makapagtinda. Ang kapalitong alaga, alam ba ninyo kung magkano? 6 na milyong piso isang buwan na koleksyon. Ewan lang natin kung itong koleksyon na ito ay kumpletong nakakarating sa bulsa ni Erap at nila Arnie Enriquez, mga kaibigan. Isang buwan po yan. Night market, alam nyo kung saan yan? Yung pong release ng trend. Kaya kung tatanungin ninyo yung mga yan, i-develop ba natin yung PNR natin, yung Piero Carril? Para magamit ng publiko sa public transport? Ay hindi yun nila gugustuhin maibalik yan. Bakit? Isipin mo, kumikita sila ng 6 na milyon isang buwan dyan. Ba't nila
bakit nila gugustuhin maibalik yung serbisyo ng PNR, magamit yung release ng tren dyan? Paano? Sarado yun dahil 6 na milyong piso ang iniaakyat na koleksyon yan sa bulsa ng mga kumukolekta dyan. Ang hindi natin alam kung pagdating kay ERAP magkano. Yan. Ha? Ito'y pinag-uusapan natin, night market pa lang. Ha? Gaano karaming vendor yan? 6,000 po yan vendor ng gulay at prutas. Kasama na po yung mga nagtitinda ng isda dyan sa release ng tren sa Claro N. Recto. Ha? Gabi-gabi po, nagbabayad din sila ng 300 piso. Bukod dito sa nilalagom na 6 million, lalagumin nilang 6 na milyon. Kada isang tarima ito, isang bagsakan. Ha? Isang patungan ng gulay, yung tarima kung tawagin. 300 ang ibinabayad nila kay Engineer Leche Panot. Ayun. Ha? At dito sa isang dating konsuhol de animal ng Maynila na si Councilor D.A. Tamulmol. Mga kaibigan, si D.A. Mongoloid E. Tamulmol. Ba't hindi ko kikita ito? Ito nagpasimuno ng pandaraya ng eleksyon dyan sa sa Almario. Dyan po sa Tondo. Mga kaibigan, ito yung umipit doon sa mga ballot box at nagpalabas ng mga tao ron, ng mga botante para mayari nila, kasama nila yung mga miyembro ng Manila Police District, niyari nila yung mga makina ron ng eleksyon. Na yun, hindi nabilang yun. Ipinroklama si ERAP, hindi binilang yun. Mga kaibigan, yung mga sinasabi natin yun. Kaya nasaksakan ng lakas kay ERAP daw ito si Konsihal D.A. Mongoloid E. Tamulmol. Yun 300 bukod dito sa 6 na milyong kada buwang koleksyon. Sa loob ng isang buwan, itong 2 piso, 2 opisyal na ito, na City Hall, itong si Engineer Leche Panot, si Leching Panot, at saka itong si ex-konsihal Dupang Adik ito ito dapat na ipadragte sa Maynila kasi konsihal pa lang yan, nagsasabu na yan mga kaibigan niya si DA, at kumikita rin po sila, alam nyo, dun sa mga truck ng gulay at prutas at isda. Ito si Mongoloid. Alam nyo kung magkano singil nila dyan pag nagbagsak yung truck? 800 piso. Bawat isang truck. Isang baba yun, Isang baba lang. Unloading ng at karga at saka unloading. Dispatcha pa at saka yung pagkarga. Yung mga kariton na humahakot ng gulay, di ba sa Divisoria, makikita nyo yun? Mahahabang kariton, tinutulak, pinagsasakyan ng gulay para itakbo rin sa mga pwesto. 100 piso yun. Siyempre, doon ibabagsak din ng truck yun sa kariton. Tapos ito naman kariton, itatakbo naman yun doon sa mga pwesto. Kanya-kanya 100 piso yung kariton. Hindi pa kasama yung siningil na 800 na pag diskarga ng truck. Nagpapabayad pa pati doon sa kariton. Lintik po mga walang hiyang ito. Ayan pagkatapos makikita mo sa periodiko, ang kawalang yan itong mga to, kunyari, tinanggal yung mga vendor. Pagtalikod po nung litrato tsaka nung nakakamera sa TV, mga kaibigan, balik na naman sila doon sa kanilang mga pwesto. Paano? Hindi nila ganap na matanggal yon dahil yun po ay nagbabayad. Meron.
Oo. Sa recto nga, sabi nung nangungulekta, wala muna ngayon. Narinig ko eh. Mamaya na raw, wala stress. Okay. Nasa linya natin, meron tayong report ha. Tungkol po ito sa extrajudicial feelings ni hindi, iba ito. Hearing ito tungkol sa extrajudicial killing. Pakinggan natin ang report ni Jojo Sikat. Jojo, come in please. Jojo? Wala na? Wala na, Jojo? Wala na? Sa 1 daw. Line 1? Yan. Jojo? Lakas. Hello, Jojo. Jojo? Asan ka? Wala eh. Jojo. Wala si Jojo. Nawala na. Sige. Sino bang nagpapahiring niya? Si extrajudicial feelings naman. Si Laylay Bilbil. Dilima. Wala yan. Ako, Sus Mariosep. Alam nyo, tutusin ninyo, walang pinakikinggan ngayon. Kaya kasama pa yan ng kasalukuyang administrasyon o hindi kasama. Ang dami nagpapapansin sa periodiko, magbasa kayo. Si Lacson lang kung ano-anong pinapayo nito, hindi naman advisor. Nagpapayo siya sa dyaryo. Kay Duterte at saka sa gobyerno ni Presidente Duterte. Pero mga kaibigan, walang pumapansin eh. Ang daming gustong pumapel, sila Tito Soto, araw-araw nasa periodiko, wala na ho eh, naging irrelevant lahat eh. Kasi ang gusto, nakatuon ng pansin ng lahat kay Presidente Duterte, mga kaibigan. Kay Presidente Duterte. At kanina, yung sinasabi natin, bakit dapat na ipatupad na o umpisahan na ang kampanya laban sa corruption, kasi po, sabi nga namin sa inyo, walang gagawin itong mga gustong mapalaya si Duterte sa pwesto, kundi banatan yung mga ibang bagay para makalimutan niya itong kampanya laban sa corruption. Kaya tayo na magpapaalam, magpapagunita sa kanya, mga kaibigan, sana mapakinggan ho, no, na isabay na, ngayon pa lang, itong kampanya laban sa pagnanakaw sa gobyerno ng mga mandurugas na opisyal. Nandito po si Jojo Sikat. Magandang umaga, Jojo. Yes, magandang umaga naman sa iyo kasama sila. Ito na nga nagsimula na ikatlong pagdidig, nagpatuloy ko itong pag-engage ng Senate Committee on Justice sa pinangaraming itong si Senadora Laila Diim, ukol nga dito sa sinasabing extra. Mahina, kasi may ingay eh. Medyo wala na yung pagdinig. Ukol nga dito sa extrajudicial killing. Tapos dito nga, masama ang linya. Oo. Masama ang linya. Baka pwedeng tayo tumawag sa kanya. Hindi ganong hindi maintindihan eh. Pag ayan, mahina. Merong maingay, masyado. Maingay. Masakit sa tenga. Tawagan natin si Jojo, tayo tumawag. Ngayon, bakit natin sinasabi yan? Kasi ang gagawin lang niyang mga yan yan, ipapasok nila yung mga walang kakwenta-kwenta para diyan ka maging abala. Ang wala kang gagawin kundi ipaliwanag mo yung ibabanat sa'yo. Bakit? Kasi baka dumire-diretso kampanya mo pati sa corruption, maraming sasabit dito. Ang katunayan, kaya nga tinutulungan ng mga senador si Dilima kasi isinalbas yan eh. Isinalbas sila yan eh. Hindi sila isinama sa demanda sa PIDAP eh. Okay, balikan natin. Jojo Sikat sa line 1 po natin. Maingay eh. Sa line 2. Subukan natin to line 2 Jojo. Asa na? Wala rin. Jojo. Ayan na, okay. Killings at dito ngayon sa distrito na nagangalang Edgar Matubato, 57 years old, nasa Davao City na dating kapugo na nakatalaga sa Philippine Army at tinatawag nga silang Lampada Boys kung saan kinuha daw ito umano ni Mayor Duterte na naging trabaho nga bilang
Davao Death Squad at pumapatay nga ng mga naging kriminal. Pakinggan natin ang testimonya itong Edgar Matabato na isang miyembro ng Davao Death Squad. Lumipas ng isang araw, yung mangingisda, nakita nila yung tao. Meron isang tao nga sumabit, parang sumabit sa bato, hindi na punta sa ilalim. Kaya nag-report sa Police Kaputian Island Administrative Summary sa Kaputian District. Lumipot na istasyon ng police na mayroong tao doon na nakita nila. So pinuntahan ni SPO to Hector Salamo, nag-conduct ng investigasyon. So ako naman ang pinag-ingalaan nila, kaya ako man ang caretaker ni Mayor Antala ng resort doon. Ayun, yung mga ilang bahagi ng kaganapan ng dinig dito sa Senado kung sa extrajudicial killings, kung saan si Edgar Matabato, yung dating kapo ng Philippine Army, na dati ilang pataboy sila at kinuha umano nito si Mayor Duterte bilang maging Davao Death Squad. At ayon sa kanya noong 1993, inutusan daw sila na magmasakre ng mga Muslim sa Davao City at pinasabog daw yung mga mosque. Subalit ito ay tanging salaysay pa lamang dito sa Senado at hindi pa ito maaaring mamaska na mapatunayan itong naturang testimonya nitong si Edgar Matabato na dating miyembro ng Davao Death Squad. Mula rito sa Senado, ito si Jojo Sikat para sa DCRJ 810 Troy Media, ang radyo na dito. Thank you very much, Jojo Sikat. Mula pa ho yan sa Senado, meron palang nilalantad na testigo palso para ibintang kay Presidente Duterte. Lumang kwento. Ala yan. Kung talagang totoo sinasabi niya, ba't di siya lumantad nung araw? Ngayon siya lalantad kung kailan presidente na si Duterte, kung kailan na mas makapangyarihan ito, imposible yan. Di ba? Kung lalantad ako, nung mayor pa lang yan. Kala ko ba iniimbestigan ni Lyra yung mga nagaganap ngayon na di umano? Wala. Summary issue. Ay wala sa makuwang testigo Ang kiluwa yung luma. Kaya nga, imposible yun. Tumistigo, kung hindi po yan yung fabricated na issue labang kay. Bakit to? Kasi mas makapangyarihan ngayon. Wala na. No? Yung aakusahan mo. Di ba? Dapat mo ginawa yan. Para hindi nanalo. Di ba? Baka sakali. Hindi pagka ganyan, malabo yan. Iba na usapan. Wala na. Papalayo na tayo. Davao Death Squad na. Ngayon, birthday pala nitong kaibigan ko si Jess Bartolome. Babatiin ko lang yung ating kaibigan. Si Jess Bartolome po, yan yung Banyuhay, di ba? Banyuhay Band dati. Solo na ngayon si kaibigan natin Jess Bartolome. Binabati po natin pati na yung ibang nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka, at abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy po tayo. Natawa ko dito sa isang news item na sinasabi po ng CBCP. Gumawa na rin sila ngayon ng karatula yung nung before election, ang kampanya nila, huwag ka magnakaw. Ngayon. Wala marami rin bumotong magnanakaw. Ba't nanalo si Erap? Ba't nakaupo si Erap? Di ba? Sino pa?
Si Calixto, ba't nandyan? Di ba? Hindi magnanakaw yan, ha? Sila rin. Hindi yung magnanakaw yan si Calixto, sa Pasay. Hindi totoong magnanakaw yan kasi may mga pangabayong karera. Karerang kabayong pangarera. Wala naman siya dati niyan. Magnanakaw na ba yun? Iba-iba sa sakyan ng mga anak niyan. Magnanakaw na ba yan? Meron na siya McDonald's. Meron na siyang kung ano-anong tindahan, mga kaibigan. Magnanakaw ba yan? Ba hindi. Ilabas nyo ebidensya. Ang ebidensya dyan ipaliwanag mo kung paano ka nagkaroon yan. Natatawa lang ho tayo dito sa CBCP kasi sabi nila, yun daw drug addict, sakit yun. May sakit yung mga yun. Nagpapahalaga sila sa buhay, mga kaibigan. Dahil kaya nga ho nagkasakit yan Dati, mga walang sakit yan, isipin mo, gumamit ka ng droga. Nagda-drugs ka, wala ka naman sakit. Di magkakasakit ka. Di ba? Sila humanap nun. Nandito sa 9239, ang sabi, ang mag-isip na maraming Pinoy ay nabihag na ng Amerika. Mga isip daw. Panay kahul nila na may special relationship tayo ng Amerika. Paano yan naging special Sa pilitan tayo inangkin at inagaw ang ating kalayaan at bayan. Parang babae na ginahasa. Hindi, tsaka yung special dapat may leche plan. Pagka special, di ba? Mga kaibigan, wala naman Wala naman tayong special buti pa yung Japan, nagbayad dahil sa reparation ba tawag doon? Kaya tayo nagkaroon ng mga lupa-lupa sa Japan, Ang lalaki ng halaga ngayon yan. Yan pa dapat paimbestigahan ni Presidente Duterte. Sa ibang araw, pag-usapan natin, ano na nangyari doon sa mga property ng Pilipinas sa Japan na binigay ng bansang Hapon. Bakit yan okupado ngayon ng kung sino-sinong mga negosyante na Hapon? Nagkakasya na lang yung Philippine Embassy natin sa makipot na opisina. Wala na po tayong oras dahil susunod na po kaagad ang programang Kasanggamo ang Langit ni Ginoong Ray Langit. Ito po si Peter Talaslas. Ito po naman si Percy Lapid. Babalik po kami bukas sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at magandang yumaga. DA Adik sa Shabu. Adik sa Shabu. Alcoresa. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba ano'y sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan